yung mga commuters natin are enduring a more and more difficult commute. Importante na, syempre, lumalala yung public transport situation natin in order to deliver early relief. Importante na yung mass transit projects are given priority. Habang tumatagal, pahirap na ng pahirap ang pagsakay sa mga pampublikong transportasyon ng mga commuter. Ito ang obserbasyon ng Sustainable Mobility Advocate Group na Move as One Coalition. Ayon sa co-convenor ng grupo na si Robert C., bunsod ito ng mga proyektong pangtransportasyon na hindi pa rin natatapos sa ngayon. Ang hamon ng grupo sa Department of Transportation, dapat tapusin ang mga flagship project sa loob ng 3 taon o hanggang sa termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kailangan na anya ng mga pasahero ng mas malalaking mga mass transit system para maging maginhawa ang kanilang mga pagbiyahe. Yung objective should be to try to deliver within the current administration. Siyempre, the earlier the better, and kung pwede sana within the next 3 years. Ang suwestyon pa ng grupo, dapat magkaroon ng interconnectivity o maging magkakaugnay ang mga flagship projects para hindi mahirapang magpalipat-lipat ng mode of transportation ang mga commuter. Sa inilabas na department order ng DOTR noong February 26, nakasaad dito na bubuo ang ahensya ng Flagship Projects Management Office. Ang unit na ito ng DOTR ang tututok para pabilisin ang mga naglalakihang proyektong pangtransportasyon. Kaugnay na rin ito ng kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay DOTR Secretary Vince Dizon na pabilisin ang mga proyekto ng DOTR sa ilalim ng programang Build Better More ng administrasyon. Kabilang sa mga tinatawag na priority infrastructure flagship projects ang Metro Manila Subway, North-South Commuter Railway, EDSA Busway, EDSA Greenways, Cebu Bus Rapid Transit, Davao Public Transport Modernization Project at iba pang malalaking proyekto na tutukuyin ng chairperson ng flagship PMO. Tuwing Lunes ng alas 9 ng umaga ang magiging regular na meeting ng flagship PMO para malaman ang status at updates ng mga flagship projects. Samantala, sa pananaw ng isang commuter group, magdudulot lang ng malaking utang ang naglalakihang mga proyekto ng ahensya. Ayon sa convener ng grupo na si Nanoy Rafael, kaysa umutang sa mga malalaking bangko para pondohan ang mga proyekto, ilaan na lang ng maayos ang kasalukuyang budget ng pamahalaan. Isa sa ating benepisyo, no? Mukha lang siyang magiging sa benepisyo natin, pero pinagbabangga yung interest ng commuter at interest ng mga magigiba sa riles, interest ng commuter at interest ng mga tsuper at operator na mawawala ng kabuhayan dahil sa mga BRT. Tapos kahit naman yung mga commuters, hindi talaga sila makikinabang kasi ang kaakibat nung mga itatayong ito ay daan-daang libong piso ng utang na hindi namin mababayaran sa aming lifetime. Ganito na ngayon yung status ng May Kawayan Station ng NSCR project dito sa Bulacan. Isa sa mga flagship project ng gobyerno. Sa naunang pahayag ng DOTR, inaasahan na sa taong 2028 ay magkakaroon na ng partial operability ang NSCR project. Ang tanong ngayon, mas mapapabilis na nga kaya ng DOTR ang konstruksyon ng proyekto upang mas mapakinabangan na ng mga pasahero at matamasa ang mas maalwang biyahe. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.